Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We belong to God. We do not belong to Caesar. May isang song ng mga stylistics. Yung title ng song, The Miracle. Siguro yung medyo kaedad ko, medyo alam to. At saka medyo matanda sa akin. Sabi ng song, the sun belongs to the sky. The leaf belongs to the tree. The grape belongs to the vine. And you belong to me. Isn't it a miracle? It's another miracle. Thank God for the miracle. You belong to me. Sana ang Diyos na lang kumakanta nun, no? O siguro yung kinakanta-kanta ng Diyos, sinasabi niya sa atin, you belong to me. Pero sa buhay natin, dito sa mundo, at times we begin to identify ourselves with the world. I belong to Marcos. I belong to Duterte. I belong to Robredo. I belong to this barangay captain. I belong to this candidate. I belong to that candidate. But ultimately, we belong to God. We don't belong to Caesar. We don't belong to this world. Even the image, of course, ng isang coin, kung nakakita na po kayo ng coin, ng Roman coin, denarius kung minsan tawag dyan, literally, nandyan yung mukha ni Caesar. Parang yung piso nating malaki, nandun yung mukha ni Jose Rizal. Dito naman, nandun yung mukha ni Caesar. At ang kanyang pirma. Literally, because it belongs to the Roman Empire. They minted that coin. Sila yung gumawa ng coin na yon. Parang yung pera nasa bulsa nyo. Sino yung gumawa ng pera sa bulsa nyo? Siyempre, ikaw, sa iyo yan. Pinagtrabahuan, sweldo mo yan. Pero, ultimately, pag luma na yan, pag napunit na yan, sino yung kukuha ng perang yan? Kukunin ng gobyerno. Papalitan. They will print another series of bills. Pero, the money we all hold, tama si Jesus. Sabi lang niya, give back to Caesar what belongs to Caesar. Sa kanya yan di soli natin. But you, give what belongs to God. Okay lang yung pera sa kanya na, kay Caesar. Pero sana yung ating pagkatao sa Diyos. Di ba tayong mga Pilipino, meron tayong way of making petty something very important. Pag binalik-balik mo yung salita, parang ginagawa mong cheaper. Halimbawa, barya. Di ba yung barya usually loose change? Kumisan ayaw natin yung barya. Halimbawa, sinuklian ka ng maraming barya. Magagalit ka, minsan, ang bigat-bigat sa pantalon niya, sa wallet. Mapupuno yung coin purse mo. Kaya ang tawag natin sa barya, barya-barya. Barya-barya lang yan. As if the value is not that expensive. Magkano mong nabili yung bagong relo mo? Ay, mura lang. Barya-barya lang. Magkano mong nabili yung bagong sapatos mo? Barya-barya lang yan. Parang it's not really very expensive. Parang sinasabi natin, ang barya kay Caesar. Pero ang mas mahalaga, ikaw, sa Diyos, tayo. Whose image is inscripted in that coin? Yung mukha ni Caesar. Nandyan sa coin. Pero whose image is imprinted in you? Sino ang nakatatak sa pagkatao mo?
whose image is imprinted in your being? Ang sagot nasa Genesis chapter 1, 26 to 28. When God created man, He said, "Let us make man in our image, according to our likeness." At the end of the reading said, God created man in His own image. The image of God, He created him. Male and female, He created them. Nilalang tayo ng Diyos sa Kanyang wangis, sa Kanyang itsura. Kaya nga, sa bawat isa sa atin, kamukha natin ng Diyos. Hindi naman kamukha natin as in kamukha natin sa mukha natin ganito. Pero sa ating pagkatao, we bring the image of God. Kaya nga, pinakamahalaga dito, respeto sa kapwa-tao. Respeto kahit hindi sila nag-aral. Respeto kahit ibang lahi. Respeto kahit mahirap lang o hindi nyo ka-status. We respect because we know each person is an image of God. This is further realized when His Son Jesus became man. Nung naging tao, anak ng Diyos, lalong mas naging malinaw kung ano ang itsura ng Diyos sa pagkatao ni Kristo. Hindi lang sa itsura ni Kristo, kundi sa Kanyang pagkatao. Ano to? When we experience kindness, mercy, joy, self-giving, sharing, forgiveness, then we represent the image of God. Parang pag nandyan ka, nandyan ang Diyos. Kamukha mo ang Diyos sa iyong pagkatao, hindi sa itsura, kundi sa ating buhay. Bigyan ko kayo ng extreme, no? Kabaligtaran, no? Kabaligtaran naman to. Meron namang taong masyadong conscious sa pera. Masyadong makwenta sa pera. Parang pag humawak ng pera, hindi nalalabas sa kamay nila. At pag humawak ng pera, sa kanila lang. They would not share. They would not give. They would not think of your need. Ang parating nakikita nila ang pangangailangan ng lina. Kaya kung minsan, pag nakatalikod yung taong yon, sabi ng mga tao, mukha siyang, yan, kayong nagsabi niyan, ha? Oh, di ba? Masakit naman yon pag sinabing mukha siyang pera. Kasi concern niya, pera eh. Wala siyang pakialam sa'yo kung nasaktan ka, napahiya ka, kailangan mo, hindi ka binigyan. Sa akin ang pera. Ang tawag doon, mukhang pera. Ayaw naman natin yan, di ba? Masakit yan. Mas masarap yatang masabing mukha siyang Diyos. Kamukha ni Jesus. Hindi lang sa itsura, sabi mo, sa kanyang pagkaugali. The choices that we make, the decisions that we do, and the life that we live. Alam niyo po, bago ako na-assign dito sa Sapang Bato, Holy Cross Parish, 6 years po ako na-assign sa isang parokya sa San Fernando, subdivision siya. Ang pangalan ng parokya, St. Jude Tadeus. Si St. Jude po, siya lang yung santo na meron siyang medalyon. Yung kanyang medalyon, malaki po yun, nandun yung mukha ni Jesus. It bears the imprint of the face and image of Jesus. Parang sinasabi ni St. Jude, hindi ako mahalaga. Ito yung mahalaga, si Kristo. Hindi ako, si Kristo mahalaga. At sana gusto ko rin maging kamukha ko si Kristo. And I would like to be like Him, the image of Jesus in me. Even sa pamilya natin, di ba? Pag mayroon kang apo, baby pa lang yung apo, o yung anak mo, ay, kawangis ke! Ay, ali, kawangis ke, mas kawangis ke. Len may ngarong na, o, len may ngarong na, bagyaya makal to, kawangis ke. Pero, kung masaya yung magulang, o lolo't lola at pamilya, nakawangis ang kanilang anak, mas masaya din siguro ang Diyos kung nararamdaman niyang kawangis niya tayo. Kahugis, kitsura ng ating pagkatao, sinasalamin natin ang kanyang kabutihan, kabanalan, pagpapatawad, pagbibigay, at kaligayahan. Mayroon pong isang santo we celebrate especially during October. Ang pangalan niya, Saint Francis
of Assisi. Si Saint Francis, one of the most famous saint, if I'm not mistaken. Si Saint Francis, October 4 ang kanyang piyesta, ngayong October. Sinasabi nila, he's one of the saints who look like Jesus in his life. Parang nakikita mo si Jesus sa kanyang pagkatao. Hindi sa itsura lang, sa kanyang kabaitan, sa kanyang kabanalan. Parang nakikisa siya kahit sa mga nilalang ng Diyos. Biro mo, ang tawag niya sa buwan at saka sa araw, Sister Moon, Brother Sun. Ang kanyang pakiisa sa nilalang ng Diyos is giving everything in his life. Bakit ko po nasabi to? Alam niyo ho ba, si Saint Francis, ang kanilang pamilya, noong 12th century, isa sa mga pinakamayaman sa Assisi, Italy. Kasi ang business ng kanilang pamilya, gumagawa po sila ng textile. Gumagawa ng tela. Ngayon, kung gumagawa ka ng tela, siguro mayaman ka na, di ba? Noon pa kaya, bihira pa lang yung magagandang tela. Nung kasi, yung unang panahon, yung tela na sinusuot ng mga tao, yung damit nila parang sako. Alam niyo yung sako na, yung very rough, yung parang made of, ginagawa niyang sako yan, nagsako ng pala, yung brown lang, parang gawa sa abaka. Ganoon lang yung damit noon. Pero noong panahon ni Francis, mayaman sila. Gumagawa sila ng magagandang tela. Kaya mayaman na mayaman sila. Siguro sa panahon natin ngayon, bilyonaryo ang pamilya, tatay ni Francis. Pero si Francis, kamukha ninyo? Kamukha niyo si Francis. Nagdarasal, nagsiserve sa simbahan, nagsisimba, tumutulong sa mga mahirap. Nagalit ang tatay niya. Kasi gusto ng tatay niya, ang focus ni Francis, negosyo, income, yung kayamanan nila, yung kaharian, yung pag-aari nila. Kaya pinagalitan ni tatay ni Francis ang kanyang anak. Sabi niya kay Francis, Francis, kung hindi ka humintong kakadasal, kakasimba, kakatulong sa mahirap, pagsiserve sa simbahan, tatanggalin ko ang mana mo. Masakit yun. I will remove your name in my inheritance. Masakit yun, ha? Malaki-laki yun. You know, Francis was not even disturbed by the threat of the father. In fact, he took the word of his father. Alam niyo po yung ginawa ni Francis? Tinanggal niya ang kanyang damit. Tinanggal niya. Nagtanggal siya ng damit. Alam niyo po yung damit? Kasi di ba ito gawa ng tatay niya, textile, di ba? Tinanggal niya ang kanyang damit. Almost naked. Tapos binigay niya sa tatay niya ang kanyang damit. And then sabi niya, I want to follow God. He went out of their house, free from their wealth, free to embrace God fully, to say, Lord, I belong to you entirely. And he started his congregation. Kaya ngayon, mayroon pang mga pare, seminarista, mga madre, mga eskwelahan, mga simbahan, mga monastoryo, ang tawag Franciscan missionaries, Franciscan congregation, Franciscan priest, St. Francis Parish, and so on. Hanggang ngayon, mayroon pang nagpapare sa ngalan ni San Francisco. In fact, even our Pope today, ang Santo Papa natin, ang pangalan niyang ginamit, Pope Francis. Tanyag na tanyag si Francis. Baka sa garden ninyo, sa bahay ninyo, mayroon kayong image ni St. Francis. May tanong po ako sa inyo. Di ba mayaman yung tatay niya? Milyonaryo yung tatay niya, bilyonaryo. Question, nakita niyo na ba yung tatay niya? Kilala niyo yung tatay niya? Alam niyo yung pangalan niya? Wala, nakita niyo na yung itsura niya? Hindi pa? Tignan niyo. Ang yaman ng tatay niya. Pero hindi man natin siya kilala. Nakakalimutan siya ng mundo. Maybe he was buried with his wealth, with the materials that he embraced. But Francis, until now, who gave up everything to God, is showered by our prayers and our adoration and celebration of his life.
Okay lang po, magtrabaho tayo. Okay lang po, umipon tayo, kailangan natin yan. Okay lang, keep what you belong. But make sure, always say, this belongs to God. I belong to God. Hindi po tayo dito sa mundo. Tayo ay sa Diyos. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.